Yung lahat ay tumayo at tayo magpuri sa atin po, tayo po ay magbatian sa hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na nandito kayo sa hapong ito. Patuloy po natin itanghal, parangalan ang pangalan nating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Yes, sa oras na ito, Panginoon, winalhati ka namin, dadakilain ka namin sa iyong bago tawagin ang opening prayer. Pinupuri ka namin, Jesus. Wala po aming itataas, hindi lamang yung pangalang Jesus sa oras na ito, Panginoon. Taos puso po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, kayo po ang aming pupurihin at itatanghal sa oras na ito, Panginoon. Yes, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Jesus. Tataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ala. Pinupuri ka namin, Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itataas sa'yo
patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, Panginoong Diyos. Tinataas ang iyong dakilang pangalan, aming Ama, aming dakilang Diyos, na alam po namin, Lord, presensya ka sa oras na ito. Salamat, Banal na Espiritu. We welcome you in this place. We welcome you, O God, sa oras na ito sa aming sambahan, O God. Salamat sa oportunidad, Panginoong Diyos, na pinagkaloob mo sa amin, na nandito po kami muli sa iyong bahay-sambahan, O God. Pagpalain mo po ang service na ito, Panginoon, para lamang sa iyo. Kayo lamang, O God, Panginoon, ang maging sentro ng amin pong service na ito sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah, napakabuti mo, Panginoong Diyos. Salamat at dinala mo po kami, O God. Sama-sama po kami sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Ang aming mga puso, ang aming mga isip, itinataas namin sa iyo, Panginoon. Nais ka naming purihin, nais ka naming sambahin sa Espiritu, sa katotohanan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh, salamat, O God. We welcome your presence, O God. Holy Spirit, work in our heart, O God, sa araw na ito. Magtrabaho ka sa aming mga puso, sa aming mga isip. Ano man, Lord, ang aming mga daladala sa hapong ito. Puso na may parasalamat, puso na may mga hinaing, puso na may mga sugat, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo because you are our healer, O God. You are our God who knows everything, Lord. You see everything, Panginoon. Alam mo po ang lahat ng bagay. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga sitwasyon, ang aming mga trabaho, ang aming mga pamilya, Panginoong Diyos. Lord, we lift them up to you, O God. Lord, bless us. Bless, O Lord, ang service na ito. I-bless mo, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang music team, ang lahat, Panginoong Diyos, na bawat isa na nandito, Panginoon, na nag-sacrifice, O Lord, na pumunta dito, and even our brethren, Lord, na hindi po nakapunta sa anumang kadahilanan, Lord, katagpuin mo rin sila, Panginoong Diyos, Lord, through our worship, through our fellowship, through the word, O God, na iyong pong ibibigay sa amin sa araw na ito, Lord. Pagpalain mo, i-bless mo, O God, use mightily, O God, the person, O Lord, who will stand up tonight, O God, to reveal your word, O God, Panginoong Diyos. Lord, help him or her to be effective, O God, in the word that he will or she will, O God, spoke, O Lord, will only come from you, O God. Salamat sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng encouragement. Salamat sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng healing, O God. Spiritually, physically, emotionally, Lord God. At salamat sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng correction. Lord God, anuman, Lord God, ang aming pangangailangan, alam po namin, O God, nakakatagpuin mo kami sa oras na ito, Lord. We lift you up everything, O Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tinatawag ko mga kasamahan ko at tulungan ako dito sa We believe that God is with us to fight for lahat po natin mga problema, kung ano ang pinagdadaanan natin. God is fighting for us, mga kapatid. If you worship, the power of worship will come into your body. You have to fight for your enemy, fight for your problem. Lahat po na ang pinagdadaan natin, fight. God is with us in this afternoon, mga kapatid. Overcome, yes, he has overcome.
patuloy po namin, Panginoon. Yes, pinupuri ka namin. Patuloy po namin kayong lolohatiin sa among ito, Panginoon. Habang inaawit po natin, wala kang katulad, mga kapatid. Nilalaman ang awit na ito sa pagkilala natin sa ating Panginoon na nag-iisang tunay na Diyos. Walang kapangyarihan ang mga papuri, alay na pagsamba, at papahayag ang kadakilaan ng buong mundo. Kaya, ang kabutihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos ay wala pong kapantay. Wala pong katulad, mga kapatid. Kaya patuloy po natin tayo'y magsusumamo, patuloy po natin itaas. Dahil siya lamang ang nakagagawa ang mga bagay na hindi natin kaya, mga kapatid. Kaya wala siyang katulad. Siya lang ang tunay na Diyos na pwede nating asahan sa lahat ng oras. Kaya awitin po natin na taos puso nating pasalamatan ang ginawa niya sa buong taon, buong buwan, buong araw, bawat minuto na ating mga buhay. Pasalamatan natin mula sa ating mga puso't isipan, mga kapatid. Yes, hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo.
sa pagligtas mo sa aming buhay, Panginoon. Wala kang katulad, Jesus. Itatanghal po namin ang iyong pangalan, Jesus, sa oras na ito, Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Dapat hihigit pa sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo, Diyos. Diyos, hallelujah. Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, nagpagawa ng mga bagay, Panginoon. Puro dahil kay tatanghal ka namin, Panginoon. Ay Diyos, hindi kang nag-iisang Diyos sa aming mga buhay na tumutulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Declare that you are God, you are the God of the weary. Yes, hallelujah, oh, hallelujah, yes, somebody. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, declare that you are God, bless. Walang kapanggitan, walang kang katulad, Panginoon, higit sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami pinagpapasalamat, kami binigyan ng kalayaan, Panginoon, upang kayo ay purihin sa oras na ito, Diyos. Ang kalahin na binigay mo sa amin, Panginoon, kaya kami nagpupuri at nagpapasalat, nagsasaya sa hamong ito, kamo sa kadagdagaan mo, Panginoon. Patuloy mo kaming umaasa, Panginoon, kamangyarihan mo, pagay dumaloy sa buhay ng bawat isa, O Diyos, bawat pamilya, Panginoon. Yes, hallelujah, wala kang katulad, wala kang salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wala pang kapantay, Panginoon, ang ginawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Declare the you, yes, hallelujah, Panginoon, hallelujah. Diyos, Panginoon, gusto namin ideklarar, Panginoon, sa buong mundo na kayo po ay Diyos na dakila sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, hallelujah, Panginoon, sa oras na ito. Wala kang katulad. Yes, salamat. Patuloy. Yes, hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus, sa oras na ito. Yes, salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, hallelujah, sa habang panahon. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Minsan awitin natin, wala kang katulad, for the last time, mga kapatid. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at mailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus, wala kang katulad. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa apong ito, Panginoon, at muli po ka namin, Panginoon. Binigyan ng papuri at pasasalamat mula sa aming mga puso, Diyos. Nawa, Panginoon, na naalis ang bawat isa ng kanilang nararamdaman sa oras na ito, Diyos. Patuloy ka, Panginoon, may Holy Ghost, Panginoon, na naramdaman nila, Panginoon, mula sa pinagdadaanan ng bawat isa, O Diyos. Hilok mo, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon. Yes, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat pamilya ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa iyong pangalan, Jesus. Pumalakpak po tayo sa atin. Kung sino po yung may testimony sa oras na ito, malaya lang pumunta dito po sa harap, mga kapatid. May testimony. Kung wala po, gusto kong ding ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon sa halos 2 buwan na rin kaming kasama ko, Sister Jenny, sa trabaho. Salamat sa Panginoon dahil ramdam mo talaga yung feel at home mo sa trabaho dahil ang mga amo ay napakabait sila. Kaya God's blessing sa bawat isa sa atin kung magkakaroon po tayo ng amo na mabait sa atin dahil
sa tagal-tagal ko na nagtatrabaho dito sa Espanya, kahit yung inalisan kong trabaho noon na halos 15 years ako yung nagpaalam, kaya wala akong natanggap. Pero hindi ko hiniling yung na magkaroon ako na matatanggap dahil ako yung nagkusang umalis. Dahil talagang ramdam ko talaga yung hirap ko noon, pero nandun pa rin yung pagtitiis ko dahil sa noong unang-una kasi sila ay tumulong na kinuha yung manugang ko. Kaya kahit man wala po silang ibinigay sa akin na parang yung pag-alis ko, pero hindi ko hinahangad yun. Ang hinahangad ko yung magkaroon kayang trabaho na may peace of mind. Dahil blessing po sa bawat isa sa atin na hindi natin problema yung amo na yung amo na palagi kang pinapagalitan, kahit hindi lahat ng problema niya nandun po yung parang ikaw na rin yung may problema, kasi kung minsan pinapagalitan ka na wala ka namang kinalalaman sa problema niya. Kaya kung magkaroon po tayo ng kapayapaan ay talagang blessing po sa Panginoon po yun, mga kapatid. Kaya binabalik ko ang papuri at pasalamat sa ating Panginoon. At tinatawagan ko na rin yung mga Amen. Dito na lang po ako. Wala pa po yung aking sweetheart. Ay, doon daw ako sa gitna, madam. Wala pa yung aking sweetheart. Bumili ng manok po. But I want to thank the Lord kasi this month also we celebrated our 26 years. Pero unlike last year, nag-celebrate kami sa Pilipinas ng hindi naman gano'ng kabongga, pero kasi naisabay po yung pagkamatay ng aming amo nung July 6. Kaya nagpunta po kami dito sa Madrid, nagstay po kami doon ng mga 1 week, then another week. So 2 weeks kami dyan, pero dahil marami po kaming ginagawa, hindi po rin po kami nakapunta dito. But I thank the Lord kasi sa 26 years na aming pagsasama, syempre nandoon yung mga katulad natin ng mga may mga pagsubok, may mga mga bagay na minsan hindi po natin inaasahan, but through the 26 years nakita ko yung aming pagsasama kung papaano by the grace of God binago ng Diyos. Kung noon po ay, siyempre alam niyo po yung we are preoccupied sa mga, anong plano natin, yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay, sa pamilya, gusto ko yan, gusto ko magkaroon ng ganyan. So, di ba ganun tayo sa ating mga asawa? But lately, nakikita ko sa aking asawa, that's why I feel so blessed kasi yung mga pag-uusap namin lately, hindi na ganun Yung baga, nakafocus na kung ano yung kalooban ng Diyos. I will just cite an example. This week kasi, yung namatay naming amo, syempre, ang dami niyang mga gamit, gano'n, marami siyang mga kasirola na malalaki. Yun yung parang naipamana sa amin, pero as in super malalaki. Para siyang yung magkakatay ka ng isang baboy, gano'n. Di, kunakot ko sabi ko, ayoko yan, ang hirap hugasan, ang bigat. Pero sabi ng asawa ko, maganda yan, bakit? Kasi pag mag-feeding tayo. Wow, sabi ko na I was so amazed kasi yung iniisip na niya, yung para sa ministry. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. I am so blessed talaga sa aking asawa. Secondly, I want to thank the Lord kasi some of you, alam nyo na namatay yung amo naming matanda. Sabi nga ni Sister Gina kanina, blessed tayong lahat kasi may work tayo, may amo. But we are even more blessed kapag yung amo natin is parang pamilya na natin, di ba? Napamahal na sa atin. Yung amo naming matanda, 80, kung hindi ako nagkabali, 86 or 87, sabi palagi ng ang aking asawa, pag nagpupunta siya ng finca every 3-4 months, ganon, nakikita namin siya. Sabi ni Lakay, sabi niya, ang lakas pang kumain ni Senyora, matagal pang buhay niya. Kaya we didn't expect na nagkasakit siya, 2 weeks siya sa ospital, pneumonia,
nagka-complicate na yung puso niya. So, but we thank the Lord na sa mga panahon na nag-work kami sa Kanya, we continue working kasi sa sa finca kami sa bahay, bakasyonan nila, nandun pa rin naman yung mga anak. Whatever God's plan naman, sabi namin, prepare us, Lord, if we will stay there more years or we don't know, di ba? Hindi natin alam kaya lagi tayong handa. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung matanda kasi parang nanay namin yon. Madaldal siya, yung madali siyang magalit, gano'n. Yung pag sinabi niya, dapat ginawa mo na, gano'n. But, meron din siyang side na, yung parang nanay mo na siya na nasasabihan mo siya. Sinasabi rin niya yung mga tungkol sa mga anak niya, mga apo niya, pag umaga na, habang inaayos ko yung kama niya, alam mo ba yung apo ko, ganyan-ganyan yun. Ganyan sa akin. And I also had the chance to share my faith. Although Catholic siya, sa finca po kasi meron siyang maliit na chapel. Pinagawa niya talaga yun sa asawa niya. Pagpasok mo na ganyan, meron siyang malaking bato. Sabi niya, nung nandun na kami, 2021, binigay niya na sa akin yung susi. Sabi niya, ikaw na ang magbabantay ng chapel ko. Di may pangalan. Ang pangalan, may santo siya yung mga, I don't know if San Antonio. Yan. Yung susi kasi, na-erase yung pangalan niya. Pinalitan ko siya, Jesus the Rock. Natuwa, wala naman siyang sinabi dun sa pagpalit ko ng pangalan. Pero alam niya na ako ay Christian. And she was Catholic, but sabi ko, you believe in Jesus Christ, sabi ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon, ako at aking asawa kasi sa aming amo na naging mabait sa amin, naging blessing siya sa amin, and God uses her para kami rin ay mapagpala. Yun lamang po, tinataas ko po ang pangalan ng ating Diyos. Amen. Tinatawagan ko yung mga may birthday. Anniversary, mga kapatid. Praise God. Bago po namin hinihintay yung aming mga kasama mga kapatid, kukunin ko din po ang pagkakataong ito na kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahapon ay narating na po namin ng 3 dekada ng aming pagsasama ng aking asawa ni Pastor. At tunay na napakabuti ang Panginoon sa aming pamilya dahil siya po ang naging sentro ng aming pagsasama. Tulad nga ng sinabi ni Sister Iona kanina na sa mag-asawa maraming mga pagsubok, pero kung wala tayo sa Panginoon, siguro mahirap. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos at siya po ang nagiging sentro ng aming pagsasama, naging smooth lahat. Amen. Papuri sa Diyos. So kami po'y magbibigay ng isang awit. Hindi ka nagkulang. Tunay ng Panginoon, hindi siya nagkulang po sa amin. Amen.
Diyos po ang papuri. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah. Dakila ka, Ama, marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Minsan pa, napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon, na naman na itinataas namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming pagbibigay, O God. Ama, marami pong salamat sa mga nagbigay, Panginoon, ng tithes and offering na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang aming mga buhay, O God. Patuloy, Panginoon, ang mga trabaho po namin. Keep us safe, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. At marami pong salamat sa aming mga amo, Panginoon, na kung saan sila ang dahilan, Panginoon. Sila ang ginagamit mo, Panginoon, upang kami mapagpala, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Hallelujah. Even, Panginoon, sa mga kapatid po namin na hindi pa nagbigay, Panginoon, patuloy na i-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon, para sa ganun, Panginoon, sa susunod, Panginoon, sila din ang magbibigay, O God. Ama, marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, purihin po ang Panginoon. Hindi po naging hadlang yung sakit ng ulo ko para hindi tumayo dahil po sobrang sakit ng ulo ko sa trabaho kanina. Pero siyempre po pag sa trabaho talaga, kahit masakit yung ulo natin, kahit may nararamdaman tayo, inom lang tayo ng paracetamol, okay na. Lalo na po yung mga kasama ko minsan sa aking aking pwesto ay meron po kami yung biruan sa trabaho na sabi ko, yung biruan po namin na yon is tinuro din yung kasama kong Pilipino. Sabi po niyang ganun. Pagka ganyan nababagal-bagal yung kasama mo dyan, sabihan mong lento di tortuga, sabi po niyang ganun. Ganun po yung biruan namin. Kaya po minsan may mga pagkakataon din na talagang napapagod ako. Minsan gusto kong humanap ulit ng ibang trabaho pero dahil po ang dami naming plano ni Sister Almera sa plano naming pagbakasyon next year at yung plano namin na tulungan yung kanyang pamangkin at yung asawa po ng kapatid ko na makapunta dito sa Spain. Isang araw kaya sabi ko pong gano'n pagtiyagaan ko na lang muna. Hindi ko na lang po sila pinapansin. Minsan po yung mga kusinero, sabihan mo kasi yung mga kasama mo. Minsan po sa akin, ayaw ko na lang magsalita. Kung kaya kong gagawin ko na lang, bahala sila kung tutulong sila o hindi, sabi ko pong ganun. Kaya po, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay dahil anuman po yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, anuman yung mga nararamdaman natin minsan na hindi natin inaasahan sa ating mga katawan. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon dahil nandyan siya palagi na tumutulong, gumagabay, nagbibigay ng kalakasan sa atin sa lahat ng oras at panahon. Iniram ko po yung salamin ni Sister Almera para hindi na po ako. Dito po sa John chapter 13, verse 34 to 35, Sister Alaysa, por favor, pakilagay. John chapter 13, verse 34 to 35. Nasaan na yun?
13, 34. Diyan na lang po, titingin na lang po ako dyan dahil po medyo sumasakit yung mata ko. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon. Tapos na po na naibasa ang iyong salita, Panginoong Diyos, sa oras nito. Nawa, Panginoong Diyos, ay itago mo ako sa lumang krus mo, Panginoong Yesus, at ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang makita ng bawat isa sa mga kapatid na nandirito ngayon sa oras na ito, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ako bilang instrumento mo, Panginoong Diyos, pero ikaw ang mas higit na magsalita, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Nawa po sa ating pagpunta dito sa loob ng church na ito, nandun nawa yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Dahil mo sa totoo lang, maraming nagpupunta sa loob ng church. Minsan hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon. May mga kanyang-kanyang kadahilanan tulad ng mga madalas na sinasabi ng ating mga pastor sa Pilipinas, lalong-lalo na po nung mga panahon na nakadistino pa ako sa Alpha and Omega International Christian Ministry sa Pilipinas, mga kapatid. Ito po lagi kong madalas na naririnig sa mga pastor natin. Maraming nagpupunta sa loob ng mga church natin hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Maraming nagpupunta dahil nandoon yung mga asawa nila. Maraming nagpupunta dahil nandoon yung crush nila. Maraming nagpupunta hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kundi dahil nandoon yung mga boyfriend nila. Masakit po ang katotohanan, pero yan ang totoo. Yung pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi mapapantayan ng kahit anumang klase ng kayamanan sa mundong ito. Tatandaan po natin yung pag-ibig ni Kristo sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay si Kristo, pinahirapan. Mga kapatid, doon pa lang napakalaking sakripisyo at doon pa lang kitang-kita na natin, ramdam na natin kung paano tayo inibig at minahal ni Kristo noong ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Maaari po siguro yung iba na nakakakilala sa akin ay nakikita nila ako dyan na naglalakad-lakad lang, parang binabaliw, parang wala lang yung salita ng Panginoon. Pero dito po sa puso ko, hindi yan kailanman mawawala. Dahil po sa paglilingkod ko sa Panginoon, nagkaroon po ako ng maraming kaibigan. Nagkaroon po tayo ng maraming kakilalang mga matataas na klase ng tao sa Pilipinas. Hindi po pagmamayabang, kundi isinishare ko lang po yung kabutihan ng Panginoon. Dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po yung pag-ibig ni Kristo sa atin, mga kapatid, huwag sana nating baliwalain. Huwag lang tayong pupunta sa church dahil lang sa masabi na tayo'y nagsisimpa every Sunday. Kundi nawa, pupunta tayo dito sa church dahil gusto natin na magpuri sa Panginoon, gusto natin na maramdaman yung pag-ibig niya, gusto natin na huwag mabaliwala yung sakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang isang ama, kaya niya pinapagalitan, kaya niya pinapalo ang kanyang anak. Bakit? Dahil sa labis na pag-ibig niya, dahil gusto niyang maturuan ng maayos. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yung pag-ibig niya, huwag natin baliwalain, mga kapatid. Dito po, sabi po niyang ganon dito, sa ating tema, mga kapatid, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Introduction, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nakilala natin ang dakilang pag-ibig ng
Diyos Ama sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa ating mga anak niya at sa buong mundong ito. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Kanyang harapan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat hindi ganong kadali yung sakripisyong ibinigay ng Diyos sa atin. Biruin po natin mga kapatid, kaisa-isa niyang anak ibibigay niya para lang sa atin na mga makasalanan, mga kapatid. Sino ang ama na isasakripisyo niyang ibigay? Yung kanyang anak para lang sa ating kaligtasan, dahil at para lang tayo ay lubos na maipakita niya na labis yung pag-ibig po niya sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Naalala ko tuloy sa mga panahon, mga kapatid, na yung tatay ko lagi kaming nag-aaway. Pero sa akin po kasi ang ipinaglalaban ko sa tatay ko is yung paglilingkod ko sa Panginoon. Sa buong organisasyon po ng Alpha and Omega sa Pilipinas, alam nila yung testimony ko. May mga ilan din na wag mo nang pansinin yung mga magulang, yang tatay mo na yan, ganyan din lang naman yung ginagawa sa'yo. Pero bilang anak, hindi naman ako isip bata na magtatanim ako ng sama ng loob sa magulang ko. Oo, sabi ko pong ganon. Ipinaglalaban ko, nag-aaway kami, sinasagot ko yung tatay ko dahil ipinaglalaban ko yung paglilingkod ko sa Panginoong Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kamumuhihan ko yung mga magulang ko. Kaya po ngayon, purihin ng Panginoon yung pagmamahal ko sa mga magulang ko na ipinapakita ko sa kanila, mga kapatid, andyan yung maayos na kalusugan sa araw-araw na pagtatrabaho natin para maibigay natin yung mga pangangailangan nila. Nung isang araw po, mga kapatid, dahil po sabi ng tatay ko ay gumagastos sila ng 800 mahigit sa isang buwan, pambili lang po ng yelo. Sabi ko, yung nakatago dyan na pambayad natin sa bukid dyan sa baba ng bahay, ibili nyo muna, palitan ko na lang pagka sumahod na ako, sabi ko pong ganon. Kaya po nung isang araw, bumili sila, mga kapatid, dahil gusto ko naman yung kontento na, pinili ko na yung medyo tama lang yung presyo, Pastor Wilson. Dahil po sabi ko baka, siyempre pag magbakasyon kami, sabi ko pong ganon, hindi maiwasan na pupunta yung mga kaibigan, yung maraming mga kaibigan. Wala tayong mapaglalagyan ng ipapaulam natin sa kanila. Kung malit lang yung rep, sabi ko pong ganon. Kaya yun po yung pinili ko, yung medyo mas malaki-laki naman konti, mga kapatid. Doon pala. Pastor? Pastor, takwa? Medyo po kasi mahal. Tinitigdan ko po yung Tudor, sabi kong ganon. Okay lang sana kung ito lang yung sabi ko pong ganon, dami pong pinagkakagastusan, kaya yung 33K muna, Pastor. Saka na yung Tudor dahil medyo na, Pastor, halos isang buwan na. Halos isang buwan na yun na sahod. Purihin po ang Panginoon doon po. Naipapakita ko rin sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon. Doon po, kasi yung makikita mo yung mga magulang mo na kahit doon sa simpleng bagay na ibibigay mo para sa kanila, doon nararamdaman nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. At kapag nakita mo yung simpleng bagay na naibigay natin sa kanila, makikita mo yung kasiyahan nila, mga kapatid. Hindi kailanman mapapalitan or mababayaran ng kahit anumang klaseng bagay, kayamanan, yung kasiyahan ng mga magulang. Kaya po hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Bagkos ipinakita ko sa kanila pagpunta ko dito, kahit maraming pagsubok pagdating ko dito sa Espanya, mga kapatid. Inuna ko yung bahay para sa kanila. Hindi para sa akin. Inisip ko yung bahay hindi para sa akin. Para sa kanila. Kaya po napakahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na kahit sa simple,
maliit na bagay lang yan kung totoong galing sa ating mga puso, mga kapatid, ang Panginoon, mas lalong napapapurihan sa ating mga buhay. Dito po sa number 1, bakit ipinahintulot ng Diyos ang pagkahandog ng kanyang anak dahil sa ating mga kasalanan? Sister Alaysa, pakilagay sa Romans chapter 5 verse 8. Medyo po parang ninenervyos yung boses ko gawa po ng kanina pagdating ko po dito ay sabi ko tatayo ako tapos masakit yung ulo ko. Mawawala ako sa concentration, sabi ko pong ganun, kaya buti na lang po laging may laging karagang paracetamol doon sa bag ko, kaya hindi ko na po pinatagal. Uminom po ako kagad, purihin po ang Panginoon. At least ngayon medyo okay na sa kapurihan ng Panginoon. Dito po sa Romans chapter 5 verse 8, sabi po niyang ganun dito, mga kapatid, pasensya na kayo mga kapatid, dyan na lang ako titingin dahil mas malalaki yung letra niya. Sabi po niyang ganun, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Ibig sabihin mga kapatid, noong tayo'y mga makasalanan pa. Sabi po niyang ganun, ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pagiging Kristiyano, nagkakamali man tayo sa araw-araw mga kapatid, hindi natin maiwasan yan, pero sana mga kapatid ay pangarapin din natin na wag naman laging nagkakamali. Dahil every time, every minute, every second na nagkakamali tayo mga kapatid, mas lalo nating ipinapakong muli si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ayon sa itinuturo ng kanyang banal na kasulatan. Na bawat pagkakamali natin mga kapatid ay para daw natin ipinapakong muli si Kristo at muling maghirap doon sa krus ng Kalbaryo na yan. Mga kapatid, kaya wag naman sanang araw-araw, wag naman lagi-laging pagkakamali, wag naman araw-araw pagmumura, wag naman araw-araw kayabangan, wag naman araw-araw na mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Pangarapin din naman sana natin sa ating mga buhay kung paano natin pahalagahan yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin at kung paano na mapapurihan siya sa buhay natin. Ang kayabangan mga kapatid sa mundong ito ay hindi ka pupurihin ng tao. Pupurihin ka man ng tao ngayon, pero ang Diyos, hintayin mo ang araw ko para sa'yo. Dahil mayabang ka, hintayin mo yung araw ko para sa'yo. Huwag natin hintayin, mga kapatid, dahil ang Diyos, mabuti, mabait ang Diyos sa buhay natin, pero huwag naman natin sobrahan yung kanyang kabutihan, kabaitan sa ating mga buhay. Hindi maiwasan mga kapatid, kahit sa trabaho minsan, umiinit ang ulo ko. Dahil po doon sa sityo ko, trabaho ako ng trabaho, yung mga kasama ko, dakdakan ng dakdakan dyan, sa gilid-gilid nakikipagkwentuhan sa mga kusinero, nagse-cellphone, sabi ko pong ganun sa mga kusinero, nagse-cellphone din ako, pero alam ko yung limitasyon ko. Kapag alam ko na hindi ko kayang tapusin yung trabaho ko sa oras na yon, hindi ako titingin ng cellphone ko kahit saglit lang. Kahit may tumawag, hahayaan ko lang dyan. Pera lang mga kapatid, kung may mga pagkakataon na medyo, parang ngayon, medyo kunti lang ang tao, okay lang. Dahil kunti lang ang tao mga kapatid. Pero, ang mahirap yung bakbakan na ng trabaho, cellphone sila ng cellphone, sabi ko, pambihirang buhay na to, kako pong ganun sa kanila. Kung ayaw yung magtrabaho, ako na lang aalis. O kaya kayo na lang umalis, sabi ko po doon sa kasama ko sa sityo ko, mga kapatid. Kaya po minsan doon pa lang sa mga bagay na yun, nagkakamali na tayo sa harapan ng Panginoon. Pero sabi ko hanggang mga kapatid, sa restaurant, hindi maiwasan yan. Ang mahalaga, wag naman natin na idadamay kung ano man yung posisyon ng kapwa natin. Lagi ko pong sinasabi yan kahit sa mga ibang mga Pilipino. Kung yung kasama mo sa trabaho, pastor, ano man yung posisyon niya,
sundalo man, pulis man yung tatay niya, wag na wag mong idadamay sa trabaho mo yung posisyon ng kanyang pamilya. Walang kinalaman. Ang pinag-uusapan lang yung doon sa loob lang ng trabaho. Kasi karamihan mga kapatid ganyan eh. Karamihan ng mga Pilipino ganun ang pag-uugali dito, lalo na sa loob ng restaurant. Minsan, anak ka pa naman din ng kapitan ng barangay pero ganyan ka. Walang kinalaman, mga kapatid, yung posisyon ng kanyang tatay doon sa loob ng trabaho nyo. Anak ka pa naman din ng pastor pero ganito ganyan ka. Walang kinalaman, mga kapatid. Kahit panak ng presidente, walang kinalaman. Papagalitan mo siya, doon lang sa pagkakamali niya sa loob ng trabaho, pero huwag mong idadamay yung posisyon ng kanyang pamilya. Doon pa lang, mga kapatid. Anong puntos mo, pastor? Bakit mo sinasabi yan? Ang puntos ko po dito, mga kapatid, ay doon pa lang sa lahat ng araw na pagtatrabaho natin, pamumuhay natin, nagkakamali na tayo, nawawala na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang mahalaga, mga kapatid, ginagawa pa rin natin yung dapat para mapapurihan ang Panginoon sa ating mga buhay. Yan yung the best, mga kapatid. Dahil sabihin man natin o hindi, ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, ay ang Diyos ang may kontrol. Parang yung motor, parang yung lagi kong sinasabi, mga kapatid, yung motor, kapag walang si spark plug, kahit anong start mo, hindi aandar yan. Bakit? Wala yung kumukonek na kuryente doon sa kanyang makina. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, para lang tayong nabubuhay sa mundong ito na parang alon sa dagat. Mga kapatid, para tayong nabubuhay sa mundong ito na walang direksyon, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung pag-ibig na yan ni Kristo, pahalagahan natin, mga kapatid. Huwag natin baliwalain. Ang mahalaga dito, mga kapatid, nagkakamali man tayo araw-araw, ang mahalaga, ginagawa natin yung alam natin ikakapuri ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, mga kapatid, Sister Alaysa, pakilagay, por favor. 1 John chapter 4, verse 10 to 19, mga kapatid. Medyo mahaba-haba to. Unang 1 chapter 4, verse 10 to 19. Ayan po, sabi po yan ganun dyan sa verse 4 to 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos, sa atin dapat tayong magmahalan. Verse 12, kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Verse 14, nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Verse 16, mga kapatid. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya.
Verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino man na natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Last verse mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tayo'y umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi ko na po kailangan na isa-isahin na i-explain dahil dyan po palang ay napakaliwanag na ang itinuturo ng Diyos sa atin. Bakit natin nagagawang ibigin yung mga bagay na hindi kaibig-ibig? Dahil ang Diyos mismo ang umibig sa atin mga kapatid. Kung naalala ko po yung tatay ko nung mga panahon na yon, talagang grabe mga kapatid. Grabe po yung naranasan ko. Si Kuya Nestor, alam po niya yan, yung tatay ko talagang medyo ano rin yung tatay ko mga kapatid. Hahabulin ka ng panggapas ng palay, bareta, tabas, tapos itak, Pastor Wilson. Kung saan-saan po kami tumatakbo noon, pero kahit po ganon, hindi ko po kailanman kinamuhian ang tatay ko. Dahil po, sabi kong ganon, nung nakakilala ko sa Panginoon, paano ko may papakita sa kanila yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko kung kamumihan ko sila. At least po ngayon, napapatunayan niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Dahil hindi ko naman po sila pinapabayaan. Siguro po, mga kapatid, kung meron mang kuya, kapatid na panganay na mapagmahal sa kanyang kapatid, isa na rin po siguro ako doon dahil po sabi kong ganon sa mga kapatid. Kung walang kung iisipin ko yung mga naranasan namin sa mga kapatid ng tatay ko mga kapatid nung araw, lalo na po yung may mga kaya na kapatid niya, meron po talagang sinisino yan. Hindi patas ang laban. May paborito ang mga yan, pero sabi ko, hintayin nyo lang na makaluwag-luwag kami ng ate nyo. Kahit po yung kapatid ko na isa dahil po, kubo-kubo lang yung bahay niya, Kuya Edison, sabi ko, hintayin nyo lang pag nagbakasyon kami at meron namang budget, papahalo blocks natin yung bahay nyo. Sabi ko pong ganon doon sa asawa niya. Dahil po sabi kong ganon, umangat man ang buhay ko isang araw, pag nasa Spain na ako, sabi ko pong ganon nung nandun pa ako sa Pilipinas, gusto ko kasama yung mga kapatid ko. Kaya ganon po yung iniisip ko, mga kapatid. Dahil dyan, mas lalo nilang nararamdaman, nakikita, yung tunay na pag-ibig ng Panginoon. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa akin, kung wala po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, wala yung pag-ibig ng Diyos sa akin bilang panganay nilang kapatid, hindi ko maiisip na gawin yan sa kanila. Siguro, magiging katulad din ako ng iba na, bahala kayo sa buhay nyo, may kanya-kanya na tayong pamilya. Pero ako po, hindi ako ganon. Dahil po siguro sa sobrang pagmamahal din ng mga taong nagpalaki sa akin noon, kaya po ganon din yung nararamdaman ko. Kaya po purihin ang Panginoon, ang pag-ibig ay hindi biro lang. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi laro lamang, mga kapatid. Dito po sa pangatlo, mga kapatid, sa pamamagitan nino naganap sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 5 verse 5, Sister Alaysa, pakilagay por favor. Romans chapter 5 verse 5.
hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya po, minsan mga kapatid, may mga bagay na kapag lalo na pag may mga kapahamakan na dumarating sa buhay natin, bakit nararamdaman natin na parang may darating na kapahamakan dun sa lugar na yun na dadaanan natin? Minsan po, nagpapaalala sa atin yung Espiritu ng ating Panginoon na kumikilos sa atin. Mga kapatid, kung wala po ang Espiritu Santo ng Panginoon na tumutulong sa atin, nahihirapan din po tayong unawain ang kanyang salita. Mga kapatid, kaya po napakabuti ng Panginoon, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin, sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Diyos, sabi po niyang gano'n. Purihin po ang Panginoon dahil po napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sa mundong ginagalawan natin mga kapatid, punong-puno ng kasalanan, pero gawin lang natin yung dapat nating gawin. Ang Diyos ang magpuproteksyon, mag-iingat at patuloy na magbibigay sa atin ng kanyang pag-ibig. Dito po sa pang-apat, wag po kayong mag-alala dahil last na po ito. 4 lang po ito. Makatuwiran ba na ibigin ng isang tao ang Diyos at kapuutan naman ang kanyang kapwa Kristiyano? 1 John chapter 4 verse 20, Sister Alaysa. 1 John chapter 4 verse 20. First John chapter 4 verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magagawang ibigin. Paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Napakaliwanag po yung sinasabi niya dito po sa ating pang-apat sa mga makatuwiran pa na ibigin ng isang tao ang Diyos at kapuutan naman ng kanyang kapwa Kristiyano. Diyan po sa 1 John chapter 4 verse 20, ulitin po natin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya makikita? Tama nga naman po yung tinuturo niya sa verse na yan. Sinasabi natin na iniibig natin ang Diyos pero nagagalit tayo dun sa kapwa nating Kristiyano. Ginagawa po nating sinungaling yung ating sarili. Kasi po, ang pag-ibig, sabi po niyang ganun dun sa mas mababaw na Tagalog, ang pag-ibig ay mapagbata. Sa mga medyo pong malalim kasi na Tagalog, ang Diyos, ang pag-ibig ay mapagpasensya. Ang pag-ibig ay mapagpakumbaba. Ang pag-ibig ay nandyan yung kahit ano paman, yung katayuan ng kapwa mo, andoon yung wag mo siyang kagagalitan, kundi mamahalin mo pa rin siya. Yun yung tunay na pag-ibig. Parang ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nung sa kabila ng lahat ng ating mga kasalanan sa mundong ito, nagawa pa rin niya tayong ibigin at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung lagi ko pong
ini-example na yung London Bridge, mga kapatid, na kapag ka dumaraan yung malaking barko doon sa ilalim, nagkuklose yung tulay para makadaan yung barko. Ngayon, ang ginawa nung operator ng makinarya nung tulay na yon, hindi niya namalayan na yung anak niya umakyat pala doon sa mismong makinarya. Pag-akyat nung anak niya doon sa makinarya, parating naman na yung malaking barko. Mga kapatid, yung ama umiiyak dahil kapag pinindot niya yung makinarya, kakainin. Pag pinindot niya yung makina, kakainin ng makinarya yung kanyang anak. Pero mas pinili nung ama na isakripisyo yung buhay ng kanyang anak dahil mas maraming tao ang mamamatay kapag hindi po niya pinindot yung makinarya na yun. Umiiyak na yung ama, pero isinakripisyo niya yung kanyang anak. Ganon din ang Diyos sa atin, mga kapatid. Oo, tama. Hindi po natin nakikita ang Panginoon. Na maski si Joshua nga, hindi po niya nakita ang Panginoong Diyos eh. Dahil po, si Joshua, nung mga panahon na yon, sabi niya ganon, gusto ko itang makita ng harapan. Pero ang sagot po sa kanya ng Panginoon, kapag nagpakita ako sa iyo, ay mamamatay ka. Ibig sabihin po, ganon na lang kamakapangyarihan ang Diyos. Kaya po niya ini-example, sinasabi dito sa Biblia, mga kapatid, na kung ano ang anak, ay ganon din ako. Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya pupurihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa oras pong ito, walang ibang nais iparating, ituro sa atin ang Panginoon, kundi magmahalan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Huwag natin baliwalain yung pag-ibig na isinakripisyo niya sa buhay ng bawat isa atin. Bagkos, mga kapatid, patuloy tayong maglingkod, magpuri sa Panginoon. Minsan po naalala ko na sabi kong gano'n, Lord, sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo, ipinaparamdam mo pa rin sa aking buhay kung gaano mo ako kamahal. Kaya po naalala, minsan po kahit sa trabaho, minsan po napapatanong yung mga kasama ko kasi nakikita nila parang tumutulo ng luha yung mata ko. O okay ka lang ba, Rex? Sabi po nilang gano'n. Okay lang ako, may masakit lang yung mata ko. Sabi ko pong gano'n. Pero ang totoo po, naalala ko lang po nung mga panahong nasa Maynila ako, na wala akong sinasayang na oras, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Bahana ang buong Kamaynilaan, tatanggalin ko yung sapatos ko, maglalakad ako, hanggang tuhod yung baha, napakarumi yung tubig, pero susuungin ko yon, maka-attend lang ako sa church, mga kapatid. Sa City Jail naman, Manila, mga kapatid, bilang service provider ng mga panahon na yun, yung leader namin, dahil kulang yung buta, mga kapatid, kapag hindi tayo pupunta, lahat dun sa loob, hindi tayo kukulangin yung mga leader na magtuturo sa mga preso, sabi po niyang ganon. Ginawa po niya, tinanggalin niya yung buta niya, siya po yung nanguna. Ngayon, kami po na nasa baba naman niya, anong gagawin namin? Ano naman ang gagawin namin? Alangan naman na hahayaan lang namin yung leader namin. Siyempre po, sinundan namin siya, sabi po niyang ganon, kahit napakarami yung tubig. Kapag alam ng Panginoon na ginagawa natin to para sa Kanya, para sa Kanyang kapurihan, hindi tayo magkakasakit. Purihin po ang Panginoon, at doon ay talagang naipakita ng Panginoon kung gaano talaga kahalaga ang paglilingkod sa Kanya. Doon po sa ilang taon, halos 5, halos 10 taon na ganun po yung ginagawa namin, mga kapatid, pero purihin ang Panginoon. Pero bago ko po ibigay sa ating buting pastor ang mic na ito, mga kapatid, ang pinakamahirap na ministering naranasan ko sa Jesus Rings noon, mga kapatid, sa Maynila, ay yung feeding program, Pastor Wilson. Dahil andyan na lahat yung klase ng masasamang tao eh. Pakakainin mo na sila, bibigyan mo na sila ng sabon nila para maligo muna bago mag-Bible study, mga kapatid. Na subukan ko po yun eh. Ayaw ko pong papasukin yung isa dahil po kailangan pila-pila.
ginawa, hindi ko po namalayan. Yung isa pala, Pastor Wilson, may dalang kutsilyo mga kapatid. Buti na lang po yung kaibigan ko, nakita niya, bro, muntik ka na. Yung nasa pila, may dalang kutsilyo. Buti po yung kasama ko ay black belter din at nag-gym. Siya po yung umawat. Pumasok, pinalis po niya, umalis naman po. Yun po yung pinakamahirap na ministry sa Maynilang naranasan ko talaga. Yung feeding program. Pero doon po, naipakita naman ng Panginoon yung pag-ibig niya. Andyan na lahat yung mga hindi na sila naliligo 5 buwan, 3 buwan. Pero ang itinuro po sa amin ng mga leader namin, kahit ganun yung mga amoy nila, kailangan namin ipakita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. Na may Diyos pa rin na nagmamahal sila kahit ganun sila. Kakain po kami, kahit ang baho nila, kakain kami kaharap sila. Sa mga panahon po na yun, ako yung pinakabatang leader ng feeding program sa Jesus Rings sa Maynila, pero hindi po kami nandiri sa kanila, bagkos pinakita namin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Awa po ng Panginoon, may mga nagtagumpay, may mga nagkaroon din naman ng maayos na trabaho. Hanggang ngayon po yung ibang mga friend ko na pinipiding program namin sa Maynila noon, minsan nangangamusta po sa akin. Mabuti ang Panginoon mga kapatid. Mahalin natin ang bawat isa mga kapatid. Ipakita natin, iparamdam natin sa buhay ng bawat isa. Hindi lang tayo bilang mga Kristiyano, kahit sino man yung makasalamuhan natin sa labas, iparamdam, ipakita natin sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa kanila, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at ibibigay ko po sa ating pastor ang mic na ito. Kung meron man po siyang maidagdag, mga kapatid, ay kapurihan po ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako ang may tataas at mapapapurihan sa oras na ito, pagkos ang Diyos na nagbigay sa akin ng pagkakataon para tumayong muli sa inyong harapan at sa likuran ng pulpitong ito sa oras nito, mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Mag-ibigan, mga kapatid. Napakaganda ang mensahe ng Panginoon. Mag-ibigan. Ibig sabihin ay huwag tayong yung contrary, yung antonyms. Huwag tayong mag-away. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong magtanim ng galit. Bakit konti lang yung alam natin? Ibig sabihin, hindi na natin ginagawa. Kaya kung minsan nakakalimutan po natin. Ang i-practice po natin, mga kapatid, ay mag-ibigan. Ang ganda ho yung sinabi ng ating preacher. Dahil sabi niya, isang bagong utos. Alam niyo, dito po sa New Testament, 50 yung utos na galing sa ating Panginoong Jesus. Isa na ho dito, Para sa atin ba, mga kapatid, ay bagong utos ito o bagong rinig lang? O palagi na ho natin naririnig, Yung mag-ibigan. Na sino hong nagbigay? Sinabi niya kanina, ang ating Panginoong Jesus. Na kayo'y mag-ibigan. Kanino? Ibig sabihin, isa't isa. Love one another. Ibig sabihin, huwag ho tayong magtangi. Hindi lang natin ibigin yung mga nagbibigay, naglilibre. Kaya sabi ni Pastor Rec, pati yung mga hindi kaibig-ibig, dapat po nating ibigin.
yung mga nananakit sa atin, yung mga naninira sa atin, dapat ibigin po natin. Kasi wala naman pong sinabi ng Biblia na piliin lang po natin yung gusto nating ibigin. At yung sinabi niya, napakaganda mga kapatid. Bago natin inibig ang Diyos at yung mga ibang tao, may unang umibig sa atin. Kaya sabi niya, na kung paanong inibig ko kayo, kung paano tayo inibig ng Diyos, ganun din po ang ating gagawin. So, tama mga kapatid. Nag-set siya ng ehemplo, yun po yung ating gagawin. So, wala pong rason na hindi po natin magawa. Mag-ibigan naman kayo tulad ng pag-ibig ni Kristo na nagbigay ng magandang halimbawa. Nasusundan ba natin mga kapatid? Isang palakpak uli para sa Panginoon. At yung 35, di ba sinabi niya 35 pero hindi niya yata nakalimutan, ano? Alam niyo mga kapatid, kung tayo mag-ibigan, ito yung sabi ng Bible, ganito makikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad. Alam niyo mga kapatid, ito po yung pinaka-trademark natin. Ito yung kumbaga, marka natin na malalaman nila na Kristiyano tayo dahil tayo po ay nagmamahalan. Kaya sinabi ng ating preacher kanina, ganyan ba ang born again? Hindi ganyan. Kasi hindi nila nakikita. Kung tayo po ay nagtutulungan, nagdadamayan, nag-iibigan, sasabihin nila, ay born again ito. Kristiyano ito. Yun po yung marka po natin mga kapatid. Ganito makikilala ng lahat ng tao. Makikilala ka dahil sa iyong ginagawa, ang pag-ibig sa kapwa. Na kayo'y aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Tumayo na ho tayong lahat, mga kapatid. Salamat, Pastor Rex. Amen. Patuloy po nating sikapin, mga kapatid. Kasi yung sinabi niya sa isang bersikulo, sa 4:20 ng unang Juan, di ba sinabi niya kanina, paano natin sasabihin, mahal po natin ang ating kapatid na ating nakikita? O paano natin sasabihin, mahal natin ang Diyos na hindi naman natin nakikita? Samantalang yung kapatid natin na ating nakikita, ay hindi natin pwedeng ibigin. Yun daw po isang kasinungalingan, mga kapatid. Dapat, pag yung kapatid mo na nakikita mo, kinakailangan din mong ibigin. Amen? Iyong Diyos nga na hindi mo nakikita, sinasabing iniibig mo. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin dahil palagi na nandiyan ang salita ng Diyos na ating naririnig. Patuloy tayong tinuturuan kung ano po ang dapat po nating gawin. Tulad po ng ating napag-aralan ngayon, ang ating Panginoong Hesus ang nagbigay ng halimbawa kung paano magmahal. Kaya, ang sabi niya, yun din po ang dapat po nating gawin. Tayo po ay magmahalan, mga kapatid. Magtulungan, magdamayan bilang magkakapatid, bilang iisang katawan ni Kristo. Hallelujah. Dakilang Diyos sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami patuloy sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. Isang linggo ulit na kami po inyong tinulungan at pinagpala. At sa araw na ito, O Diyos, ay muli ka naming sinamba, linuwalhati, pinasalamatan, at nakinig sa inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagtuturo sa amin, sa mga dapat po namin gawin, hakbangin, ano po ang mga nararapat at hindi po karapat-dapat, ito po'y aming iwasan. Salamat, O Diyos, sa iyong bilin na ito. Tanda ng aming pag-ibig. Palagi po naming sinasabi, O Diyos, ang bersikulong ito, if you love me, keep my commandments. Panginoon, dahil mahal ka namin, gusto po naming tuparin ang inyong mga command. Isa na dito ang pag-iibigan.
Salamat, O Diyos, amin pong natunghayan. Amin pong narinig, O Diyos, ang mga dapat po naming gawin. At salamat, O Diyos, makikita nila, tulad ng sinabi ng aming tagapagsalita, hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya gumanti, O Diyos, sa pamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa na ipinakita sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang kapwa, O Diyos. Dito nakikita nila kung sino ka o kung sino siya, Panginoon. Siya po iyong anak at iyong alagad. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy po na kakitaan kami ng mabubuting gawa. Isa na po dito ang pag-ibig sa kapwa. Tulad mo, Panginoong Hesus, hindi ka nagtangi. Hindi ka tumingin sa uri ng tao. Ganon din, Panginoon, ang aming gagawin. Hindi po kami magtatangi. Hindi lang po kami iibig sa gusto namin, kundi, Panginoon, maging din po tulad ng sinabi ng aming tagapagsalita, sa mga taong hindi kaibig-ibig at mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa amin, ay amin pong iibigin. Salamat, O Diyos, patuloy mong ilagak ang pag-ibig sa aming mga puso, ang pagiging mahabagin na tulad mo, Panginoon, ang pagiging maawain, mapagtulong sa kapwa, iabot, O Diyos, ang aming kamay sa mga nangangailangan. Hindi lang, Panginoon, ang aming mga pinansyal o material na bagay, kundi ang inyong mga salita na kailangan nilang kalakasan at bagay, O Diyos, na makapagdulot ng kaligtasan para sa kanila. Pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa loob muli ng isang linggong ito. Sa mga kapatid na maglalakbay, marami na pong pupunta sa bakasyonan, maglalakbay, kung ano man ang kanilang mga sasakyan, pupuntahan, O Diyos, patuloy po namin silang itinataas na sila po inyong ingatan. Sa kanila pong paruroonan ay patuloy silang magiging halimbawa, makita ang pag-ibig sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kasama, Panginoon, sa bakasyonan. Makikita ang ilaw, makikita, Panginoon, ang buhay na patutuo sa kanila. Makita nila na kayo, Kristo, ang nagniningning sa kanila pong mga buhay. Salamat, O Diyos, kami din po na maiwan dito po sa Madrid. Tulungan mo kami na magkaisa. Panginoon, patuloy, ipagpatuloy ang aming pagsamba tuwing linggo. Patuloy mo kaming samahan, tulungan ang gawain na ito, ang church na ito, Panginoon. Salamat hanggang kami muli ay makabalik lahat dito po, galing ng bakasyonan. At muli kaming sama-sama, O Diyos, na maglingkod sa iyo. Sa mga kapatid na nandun, malayo, sa kanilang trabaho, sa kanilang tahanan, O Diyos, dalawin mo sila, abutin mo sila, katagpuin mo sila sa oras na ito kung sila'y may karamdaman, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Maraming salamat po ang iyong pag-ibig. O Diyos, ay sapat. Ang iyong biyaya ay sapat para sa kanila. Salamat po. Amin na pong ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba. At ito na pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang tatlong persona ng isang Diyos na ito ang sumatin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Sino po yung mga pupunta na ng bakasyonan? Ano ba? Kailan ka uwi? Sa linggo? Bueno.